Magandang gabi po sa lahat. Ang pabasahin ko po ngayon ay makikita sa Nehemias 9, chapter 1 to 11. Ipinahayag ni Ezra ang kasalanan ng Israel. Noong ika-24 na araw ng buwan ding iyon, nagtipon ang mga Israelita upang mag-ayuno. Nagsuot sila ng damit panluksa at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipahayag ang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Lumayo sila sa mga dayuhan. Lumayo sila upang ipahayag ang kanilang mga kasalanan at ng kanilang mga ninuno. Nananatili silang nakatayo sa kanilang kinaroroonan sa loob ng 3 oras. Samantalang binabasa sa kanila ang kautusan ni Yahweh na sa kanilang Diyos. Pagkatapos, 3 oras din silang nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at sumamba kay Yahweh na kanilang Diyos. Noong nasa isang entablado ang mga Levitang sina Jeshua, Bani, Kadmiel, Sibanas, Buni, Serebias, Bani, at Kinani at nanalangin ng malakas kay Yahweh na kanilang Diyos. Sina Jeshua, Kadmiel, Bani, Hisabnias, Serebias, Hodias, Sibanias at Pitahias ay nananawagan sa mga tao upang sumamba. Sabi nila, tumayo tayo at purihin ang Diyos natin si Yahweh. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Purihin ang kanyang dakilang pangalan at nahigit na dakila sa lahat ng papuri. Pagpapahayag ng kasalanan at ang lahat ay sama-samang nananalangin ng ganito: Yahweh, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw ang lumikha ng kalangitan at ginawa mo ang lupa, ang langit ng mga langit, ang lahat ng bituin doon at lahat ng narito, ang dagat, ang lahat ng naroon. Binibigyan buhay mo sila at ikay sinasamba ng buong kalangitan. Ikaw, Yahweh, ang Diyos na pumili kay Abram. Ikaw ang tumawag sa kanya mula sa bayan ng Ur or sa Chaldeia at ipinangalanan mo siyang Abraham. Nakita mo siyang tapat sa inyo at gumawa ka ng kasunduan sa kanya. Ipinangako mo sa kanya at sa kanyang magiging mga anak na ibibigay sa kanila ng lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, Amoreo, Perizio, Jebuseo at Girgiseo. Tinupad mo ang iyong pangako sa kanila sapagkat ikaw ay tunay na matapat. Nakita mo ang paghihirap ng aming mga ninuno sa Ehipto. Narinig mo ang pagtangis nila sa dagat na pula. Gumawa ka ng mga himala at mga bagay na kamangha-mangha laban sa Faraon, laban sa kanyang mga lingkod at sa mga mamamayan ng kanyang lupain, sapagkat alam mong pinagmalupitan nila ang aming mga ninuno. Ang pangalan mo'y tanyag magpahanggang ngayon. Sa kanilang harapan, hinati mo ang dagat at sa gitna nito'y dumaan sila sa tuyong lupa. Ang mga humabol sa kanila'y nilunod mong lahat parang mga batong lumubog sa nanggagalit sa dagat. Yun lang po ng Diyos. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa aklat ni Nehemias, Kabanata 9, talata 12 hanggang 16. Pinatnubayan mo sila ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi, upang matanglawan ang kanilang paglalakbay. Mula sa langit ay bumaba ka sa bundok Sinai at kinausap mo ang iyong bayan. Binigyan mo sila ng mga tuntuning makatarungan, mga batas na maaasahan at mabubuting kautusan. Itinuro mo sa kanilang ipangilin ang araw ng pamamahinga at ibinigay mo sa kanila ang iyong kautusan sa pamamagitan
Moses na iyong lingkod. Nang sila'y magutom, binigyan mo sila ng pagkain mula sa langit, at nang sila'y mauhaw, pinainom mo ng tubig mula sa bato. At sa kanila'y sinabi mo na sakupin ang lupaing sa kanila'y pinangako mong ibigay. Ngunit naging palalo ang aming mga ninuno, nagmatigas sila at sinuway ang mga utos mo. Purihin po ang Ama lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amin. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa aklat ng Nehemias, chapter 9, verse 22 to 26. Pinagtagumpay niyo sila laban sa mga kaharian, mga bansa, at mga lupain sa paligid nila. Sinakop nila ang lupain ng Hesbon, na pinamamahalaan ni Haring Sihon, at ang lupain ng Bashan na pinamamahalaan ni Haring Og. Pinarami nyo ang kanilang mga lahi, katulad ng mga bituin sa langit. Dinala nyo sila sa lupaing ipinangako nyo sa kanilang mga ninuno upang pasukin at angkinin. Talagang pinasok nila ito at inangkin. Pinagtagumpay nyo po sila laban sa mga Kananeo na nakatira sa lupaing iyon. Ipinaubayan nyo sa kanila ang mga Kananeo, pati ang mga hari nila upang magawa ng inyong mga mamamayan ang gusto nilang gawin sa mga ito. Sinako po ng mga mamamayan ninyo ang mga napapadirang lungsod at matatabang lupain. Inangking din po nila ang mga bahay na punong-puno ng magagandang bagay, mga balon, mga ubasan, mga taniman ng ulibo at napakarami pang ibang punong kahoy na namumunga. Kumain sila hanggang sa mabusog sila at naging malusog ang kanilang katawan. Nagalak sila sa napakabuting ginawa ninyo sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat, sumuway at lumabag po sila sa inyo. Tinalikuran nila ang inyong kautusan. Pinatay nila ang inyong mga propeta na nanghikayat sa kanila magbalik sa inyo. Labis ang paglapastangan nila sa inyo. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Nehemiah, chapter 9, verses 27 to 32. Dahil sa ginawa nila, pinabayaan mong sakupin sila ng kanilang mga kaaway. Ipinaalipin mo sila at pinahirapan. Ngunit nang sila'y tumawag sa iyo, pinakinggan mo pa rin sila mula sa langit. Sa habag mo sa kanila, binigyan mo sila ng mga pinunong sa kanila'y magliligtas. Ngunit nang ang buhay nila'y naging matiwasay, muli silang nagkasala laban sa iyo, kaya't pinababayaan mo silang muling matalo ng kaaway. Ngunit kapag sila'y muling nagsisi at humingi ng tulong, pinapakinggan mo sila muli sa langit at paulit-ulit mo silang inililigtas sapagkat ikaw ay mahabagin. Binabalaan mo silang manumbalik sa iyong kautusan, ngunit sa kanilang kapalalo ay lalo nilang nilabag ito. Kahit na ang kautusan mo ay nagbibigay buhay, sa katigasan ng kanilang uloy, sinuway nila iyon. Maraming taon na pinagtitiisan mo sila at binalaan ng iyong espiritu sa pamamagitan ng mga propeta, ngunit hindi pa rin sila nakinig, kaya't ipinasakop mo na naman sila sa mga dayuhan. Ngunit dahil sa iyong labis na kahabaghan, hindi mo rin sila ganap na nilipol at itinakwil. Ikaw ay mapagpatawad at mahabaging Diyos. O aming Diyos, napakadakila mong Diyos, kakilakilabot ang iyong kapangyarihan. Tumutupad ka sa iyong kasunduan at mga pangako. Mula pa nang kami sakupin ng mga hari ng Assyria, hanggang ngayoy labis ang aming paghihirap. Naghirap ang aming mga hari at pinuno, mga pari, mga propeta at ang mga ninuno. Ang iyong buong bayan ay dumanas ng kahirapan. Kaya't alalahanin mo ang aming pagdurusa. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon na nakakapagpatuloy po tayo sa pagbabasa ng Biblia. So tayo po ay nasa Nehemias chapter 33 verse
hanggang 38. Chapter 9, verse 33 to 38. Sabi po dito, matuwid ang ginawa niyang paghahatol sa amin. Matapat kayo sa amin, pero kami ay makasalanan. Ang aming mga hari, mga pinuno, mga pari at mga ninuno ay hindi tumupad sa inyong katusan. Hindi pinansin ang inyong utos at mga babala. Kahit meron silang sariling kaharian at makaranas ng labis ninyong kabutihan, at kahit binigyan niyo sila ng malawak at matabang lupain, hindi pa rin sila naglingkod sa inyo at hindi tumalikod sa masama nilang pag-uukali. Ito po ang dahilan kaya't kami mga alipin ngayon sa lupain ito na ibinigay niyo sa aming mga ninuno, kung saan makakakain sila ng mga ani nito at ang iba pang mabubuting produkto nito. Ang masaganang ani ng mga lupain ay napupunta sa mga hari na pinaghari niyo sa amin dahil sa aming mga kasalanan. Ginagawa nila ang gusto nilang gawin sa amin at sa mga alaga naming hayop, at sobra-sobra ang aming pagtitiis. Dahil dito, kami pong mga Hudyo ay gumawa ng isang matibay na kasunduan. Isinulat ito at pinirmahan ng aming mga pinuno at mga pari at mga Libita. So dito, ipinapakita po dito na talagang napakamahabagin ng Panginoon, na kung susundin yung Panginoon ay talagang nandun po kagibat yung pagpapala. So, ibig sabihin, talagang sa pagsunod ay andun po yung pagpapala. At dito makikita natin yung katibayan ng salita ng Panginoon, na kapag hindi talaga siya sinunod, no, talagang mangyayari yung mga bagay na hindi akma sa mga Israelita. At ito po ang na-realize ng mga Israelita, kung kaya humihingi muli sila ng pagkakataon, kung kaya't gumawa po sila ng kasunduan muli, no, upang sa ganun ay makapanumbalik sila, no, sa kabutihan ng Panginoon. So dito po natin makikita na talagang yung pagkakataon ay patuloy na ibinibigay ng Panginoon, na kapag tayo ay taos puso yung ating pagsisisi, yung pagbalik sa Kanya, ay nandun po yung garantiya ng Panginoon, yung pagpapatawad, at muli tayong ibalik sa isang maayos at ayon sa plano ng Panginoon. So, purihin po ang Panginoon sapagkat tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. So, God bless everyone. Ang Panginoon pumuli ang mapupurihan.